storyang ito ay pinamagatang Ang Pinsan Kong Inosente by Ryan Time, Episode 15. Simulan na natin ang kwento. Ayokong umalis ako na ganun ang mukha niya ang makikita ko. Sinilip ko ang relo ko at sa tingin ko, may oras pa naman ako. Saka ako kumalas sa kanya dahil may naisip akong paraan para mawala ang lungkot niya. Bumulong ako sa kanya. Jake, sumunod ka sa akin. Sumunod naman siya at hindi nagtanong kung saan kami pupunta. Nakabuntot lang siya sa likuran ko habang tinututun ko ang CR. Nang makapasok kami ay may nakita akong isang tao na umiihi sa urinal. Sumulyap ako sa pinto ng mga cubicle. Nakabukas lang ang mga ito. Ibig sabihin, bakante. Ibig sabihin, nag-iisa lang ang tao na ito. Kaya dumiretso muna ako sa may salamin at naghilamos. Ganun din siya. Nag-antay lang kami na makalabas yung taong umiihi na yon. Nang makalabas ito ay sinipat ko si Jake sa salamin. Nagkatitigan kami. Kahit na hindi ko sinasabi sa kanyang plano ko ay parang naiintindihan niya na yun. Pumasok siya sa pinakadulong cubicle. Kinakabahan man ay sumunod din ako kaagad dahil baka may makakita pa sa aming dalawa. Mabilis din naman ako nakapasok. Hindi naman ganoon kaliit ang cubicle kaya hindi kami nagkasikipan. Pagkasara ng pinto ay kaagad kong hinarap si Jake. Hinawakan ko ang batok niya at mabilis na kinabig papalapit sa mukha ko. Siniil ko siya ng halik. Sabik na sabik akong halikan siya. Iniiwasan naming lumikha ng ingay dahil baka may makarinig. Buong pagmamahal at malaya siyang tumugon sa halik ko. Nakayakap ako sa kanya habang ang kaliwang kamay niya ay nakahawak sa likuran ko at pilit na kinakabig ang katawan ko padikit sa kanya. Ang kanang kamay naman niya ay hawak-hawak ang matigas kong si Junjun. Nag-aalab ang mga katawan namin at patuloy sa paghahalikan na punong-puno ng pagmamahal. Okay guys, puputulin ko na dito yung scene na to pero kung gusto niyo siyang mabasa ng buo, punta lang kayo sa Wattpad account ni Rai. Nasa description box yung link. Balik tayo sa kwento. Nagkangitian lang kami. Contentment ang nakita ko sa mga mata niya. Mabuti na lang ay may tissue. Kaya ginamit namin yun. Pangpunas at itinapon sa bowl. Sabay flush. Inayos muna namin sarili namin. At nakiramdam kung wala bang tao. Saka lumabas. Mabuti na lang ay nakatalikod na umiihi ang dalawang tao sa urinal. Kaya hindi nila napansing magkasabay kaming lumabas sa isang cubicle. Nagkangitian kami ni Jake at sabay na nalamin. Napansin kong parehong pulang-pula ang labi namin. Kaya napatawa ako ng mahina. Muli ako naghilamos at sabay na kaming lumabas sa toilet na yon. Sa totoo lang, ang balak ko lang ay halikan si Jake. Hindi ko naisip na may magaganap na mainit na dagpo sa CR na yon. Ewan ko ba naman kasi, hindi ko mapigilan ang sinasabi ng katawan ko kapag nakadikit ako kay Jake. Bumalik na kami para makapasok na ako sa immigration. Wala na yung labis sa lungkot kanina na nababanaag ko sa mukha ni Jake. Nakuha na rin niyang ngumiti at yumakap sa akin nang ako'y magpaalam na. Salamat sa pabaon, kuya. Mahinang sabi niya habang nakayakap sa akin. Napangiti lang ako na nakayakap din sa kanya dahil sa sinabi niya. Ang pabaong tinutukoy niya ay yung nangyari sa amin sa CR. Kinutusan ko siya ng mahina sa ulo. Loko ka talaga. Mangiti-ngiti kong sambit. Hindi ko pa nakikita ang mukha niya pero pakiramdam ko nakangiti din siya.
Hindi ko napansin na medyo matagal na pala kami magkayakap. Para kasing ayaw na akong bitawan ni Jake. Ganon din ako. Parang gusto kong sulitin yung huling pagyayakap namin. Napansin kong nakatingin na yung guard at magkangilang tao sa amin. Kaya bumitiw na ako sa pagkayakap sa kanya. Habang siya ay kapit na kapit pa din. Tumikim muna ako. Jake, pinagtitinginan na tayo. Bulong ko sa kanya noon. Hinigpitan pa lalo ang yakap na nagpangiti lalo sa akin. Saka siya bumitiw. Tumingin muna siya sa paligid. Saka binalik ang tingin sa akin. Mag-iingat ka, kuya. Tumango lang ako na nakangiti. Saka tumalikod. 2 hakbang pa lang ay muli akong humarap sa kanya. Nakatayo pa din siya na pinagmamasdan ako. Luminga-linga muna ako at muling tumingin sa kanya. I love you. Walang boses na sabi ko sa kanya. Baka kasi marinig ng iba. Nahihiya ako. Ano? Nakangiti niyang tanong sa akin. Alam kong alam niya kung ano yung sinabi ko. Sabi ko, pinutol ko muna ang sinabi ko sa katumingin sa paligid. Nang makita kong wala naman nakatingin at medyo malayo naman ang mga tao. Halos pabulong kong sinabi sa kanya na I love you, Jake. I love you so much. Ano? Ang hina naman. Nangaasar niya yata siya. Gusto niya yatang lakasan ko ang sinabi ko. Napakamot ako ng ulo at muling luminga-linga sa paligid. I love you! Sabi ko. Medyo napalakas kong sabi na sa tingin ko ay narinig ng guard. Nakita ko ang laki ng pagkakangiti niya. Hindi man lang siya nahiya na narinig ng guard ang sinabi ko. Mabilis akong tumalikod at humakbang papalayo. Nahihiya ako dahil may nakarinig. Mga 5 hakbang na ang ginawa ko. Sa kanya ako tinawag. Kuya! Malakas na sambit niya. Muli ako napalingon at tinagunan ko na nagtatanong na tingin. I love you too! Malakas ang pagkakasabi niya at naging sanhi yun upang pagtinginan kami ng mga tao. Dahil sa kahihiyan ay tinaasan ko siya ng kamao na may pagbabantang tingin. Saka sumenyos ako na parang tinataboy siya. Ako talaga yung tipo ng tao na laging maprinsipyo at laging seryoso na mag-react sa lahat ng sitwasyon. Kayang-kaya i-handle ang mga hindi inaasahang sitwasyon. Pero pagdating sa kanya, nawawala na yung prinsipyo ko. Natataranta ako at hindi alam ang gagawin. Gusto ko kapag ikiligin ako ay ako lang nakakakita o nakakaramdam na kinikilig ako. Ayokong ipakita sa ibang tao yung soft side ko. Lalo na kay Jake. Nakangiti lang ang kupal. Habang ako naman ay palinga-linga sa paligid dahil sa kahihiyan. Tumalikod na siya at tuloy-tuloy naglakad palabas. Nakasunod lang ako ng tingin sa kanya. Pinagmamasdan ko ang likuran niya at muli siyang humarap sa akin at kumaway. Yung kaway niya na parang yun na ang huling kaway na gagawin niya dahil sa 2 kamay ang gamit niya ay masigasig na iwinagayway yun sa ere. Kumaway na lang din ako. Saka muli siyang naglakad papalayo hanggang sa naglaho na siya. Nakangiti lang ako pero maya-maya ay biglang nakaramdam ng lungkot. Gusto ko siyang takbuhin at yakyapin sa huling pagkakataon. Pero
Mas minabuti ko na lang na pumasok ng tuluyan at baka maubusan pa ako ng oras. Sa eroplano ay si Jake lang ang laman ng isip ko. Ang masasaya naming alaala. May kasama ding lungkot dahil ilang taon bago pa ulit kami magkita. Pilit ko na lang pinapakalma ang sarili ko. Dapat maging matatag ako. Magkikita pa naman ulit kami ni Jake. Nang marating ko ng bansang destinasyon ko at naayos ang lahat ng gamit sa kwarto ay saka ako nagbukas ng messenger. Napangiti ako nang mabasa ang sunod-sunod na messages ni Jake. Miss na daw niya ako, nakikigalang daw siya buong magdamag at iniisip lang ako. Sana daw, mabilis na umikot ang mundo para magkita na ulit kami. Nagtanong siya kung kamusta ang biyahe ko at kung nakatulog daw ba ako sa eroplano. Nag-reply na lang din ako na miss ko na din siya. May ilan-ilan pang nag-message sa akin. Isa na dun si Enzo. Nagsusorry dahil hindi daw niya ako maihatid at nagbili na lang na mag-ingat daw ako. Pero may isa pang message ako natanggap na bahagyang kumurot sa puso ko. Isang mensahe na galing kay Jonah. Tanggap ko na kung ano ako sa buhay mo. Hanggang dito na lang siguro ako. Hindi na ako aasa na mamahalin mo ako na kagaya ng pagmamahal ko sa'yo. Pinagdadasal ko noon na sana ay makita mo din ang halaga ko. At sana ikaw ang taong haharap na kasama ko sa altar. Pero hanggang dito na lang talaga. Tanggap ko nang hindi ikaw ang nakatadhana sa akin. Sa susunod na linggo ay flight ko na papunta sa UAE. Sana may magandang buhay na naghihintay sa akin doon. Hangad ko ang kaligayahan mo. At sana makita mo na yung babaeng magpapatibok ng puso mo at aalayan mo ng buong buhay mo. Mahal na mahal pa din kita pero hanggang dito na lang. Goodbye, Rai. Nawala ang mga ngiti ko. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lang ang bigat na emosyon na nararamdaman ko. Hindi ko napansin na masyado na pala ako naging makasarili. Hindi ko nabigyan ng halaga si Jonah. Lagi siyang nandyan para sa akin. Kahit ba nagiging second option ko lang siya. Sa totoo lang, special siya sa akin. Hindi ko lang talaga siya makuhang mahalin ng buong buo. Lalo na nung maging okay na kami ni Jake. Ni hindi na siya sumasagi sa isip ko. Ang alam ko lang ay masaya kami ni Jake. Hindi ko malang naisip na maaaring mapagod at sumuko si Jonah. Na hindi habang panahon ay kaya niya magtiis at mag-antay ng pagmamahal na malabong maranasan niya ng buong buo. Matindi ang lungkot na lumukob sa pagkatao ko. Dapat maging masaya na lang ako para sa kanya. Pero may malaking bahagi sa pagkatao ko na ayoko din siyang mawala. Hindi ko masasabing mahal ko siya pero special siya para sa akin eh. Naisip ko nga noon na kung may babaeng papakasalan ako at magiging nanay ng mga anak ko, si Jonah yun. Ipinalagay ko na lang ang isip ko at ipinagdasal na sana nga ay mahanap na niya yung taong magpapaligaya at magmamahal sa kanya ng buong puso. Pero hindi ko pa din maiwasang malungkot dahil gusto ko sana ako ang taong yun. Pero huli na. At ayoko din naman maging kami pero iba ang laman ng puso ko. Gulong-gulo ako at nangihinayang. May malaking bahagi sa pagkatao ko na nasasaktan dahil sa pamamaalam niya. Naging madali lang naman para sa akin ang trabaho ko.
Nag-adjust nga lang ako dahil ang mga taong nasasakapuan ko ay hindi masyado nakakapagsalita ng English or Arabic. Marunong ako mag-Arabic. Iba-iba ang bansa na pinanggalingan nila. Pero kalaunan ay nakapag-adjust na din. Mabait din naman ang boss namin, kaya palagay ako sa company na yon. Magtatatlong buwan na pala. Patuloy pa din kami ni Jake sa pagpapalitan ng mensahe. At madalas na Skype. Madalas akong kiligin sa mga banat niya. At napapangiti sa mga kwento niya. Pakiramdam ko, magkasama pa din kami. Hindi nga lang pisikal. Minsan, natanong niya ako habang nag-Skype kami. Paano daw kung mamatay siya? Ano daw ang gagawin ko? Pinagmumura ko siya ng hindi oras. At sinabi kong, huwag na huwag siya magbibiro ng ganon. Hindi ako handa sa ganong sitwasyon. At hindi ko naisip yun. Pero sa isip ko, paano kung dumating ang panahon na siya yung unang kunin ni Lord? Hindi ko yata kakayanin yun. Di baling huwag na kami mag-usap ni Jake. O huwag na niya akong pansinin. Basta, huwag lang siya maunang mamatay. Kukwestiyonin ko talaga ang langit. Hindi ko kasi kakayanin yun. Pambabawi ko sa pagbumura ko sa kanya. Napangiti siya sa tugon ko. Naisipan kong sakyan ang trip niya. Bigla ko din gustong malaman kung ano yung gagawin niya kung sakaling ako yung maunang mawala. Jake, paano kung may cancer ako? Tapos, 1 buwan na lang itatagal ng buhay ko. Anong gagawin mo? Balik na tanong ko sa kanya. Medyo natagalan ang sagot niya. Nag-iisip. Nasaan ka ng mga panahon na yan? Balik tanong niya. Kunwari, nakaratay ako sa ospital. Tugon ko. Sasamahan kita. At hindi iiwan. Hindi ako mawawala sa paningin mo. Gugustuhin kong ako lang ang makikita mo sa tuwing imumulat mo ang mga mata mo. Pinutol niya muna at yumuko siya. Pero, ipagdadasal ko na sana gumaling ka. Dahil, hindi ko kakayanin na mawala ka. Hindi ko may imagine kung gaano kalungkot yun. Saka muling humarap sa camera. Naramdaman ko din ang lungkot na sinasabi niya. Pero kuya, kung mawawala ka talaga, aalagaan kita. Papalitan kita ng brief o diaper. Dahil alam ko naman na gusto mo ako lang hahawa kay Junjun. Napatawa siya ng mahina at napangiti naman ako. Hanggang sa huling sandali ba naman ng buhay ko ay concerned pa din siya kay Junjun. Pasasayahin kita hanggang sa huling hininga mo. Gusto kong pabaunan ka ng masasayang alaala. Gusto ko na mamamatay kang nakangiti at ako ang dahilan ng mga ngiti na yun. Kahit kunwari lang yun, ay napansin ko sa mga mata niya na malulungkot talaga siya kung sakaling mangyayari yun. Pero sana kuya hindi mangyari yun. Hindi ko maipaliwanag ang saya dahil sa narinig ko. Mahal na mahal niya nga ako. Ramdam ko ang sinseridad ng kanyang mga sinabi. Napakaswerte ko talaga sa kanya. Sobrang sweet ni Jake. Hindi ko man pwedeng ipagsigawan sa mundo na nagmamahalan kami. Pero hindi ako nagsisisi na nagtapat ako sa kanya. Dahil
Sunod-sunod ang kaligayahang nararamdaman ko dahil sa atensyon na ibinibigay niya sa akin. Huwag kang mag-alala. Mauna pa ako sa iyong mamatay. Nakangisi kong biro. Ganyan ka naman eh. Mapang-iwan. Kunwari nalungkot siya. Binigyan ko siya ng middle finger sign. At parehas kami nagtawanan. Akala ko, tuloy-tuloy na ang magagandang bagay na nangyari sa amin. Hanggang isang araw ng pahinga ko noon at inaantay si Jake na mag-online para mag-Skype kami. Yung araw na yun, parang hindi ako mapalagay. Lalo lamang ako naging discomfort nang hindi pa rin nag-online si Jake. Ano kaya nangyari? Wala naman siyang sinabing may lakad siya. Inalaan namin ang araw na ito para mag-usap kami. Nag-pop up ang message ni Jessica. Kuya Ray! Si Kuya Jake! Sambit niya sa chat. At kinabahan ako. Okay, hanggang dito muna guys, no? Puputulin ko muna. Abangan nyo bukas yung next part. And kung meron kayong stories na gustong i-share, please send nyo lang sa email address natin sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat. Hanggang sa muli.